gagawa si Kain Binto ng isang robot. So ito po yung mga ginamit dito. Servo motor, ESP32, at saka PCA. At saka hindi mawawala po yung ating power supply. So unahin natin ang ESP32. So itong ESP32, dito po ina-upload yung code para gumana po itong buong setup. So dito po nagkakaroon ng command para po paganahin itong PCA. So itong PCA naman po, ito naman yung may control sa lahat ng servo na to. Ang galaw nito sa PCA po, ito na yung PCA po ang may control nun. So inutusan lang po siya ng itong ESP32 papunta dito, then gagawin na po ito ng mga servo. So ang kagandahan po sa PCA controller, dahil po dito ay pwede pong makapag-control ng kahit ilang servo po ang pwedeng kontrolin nito. Kung wala po ito, hindi po kayang i-handle lahat ito ng ESP32. So hindi din po mawawala dito yung ating power supply. So dito po galing, ito po yung nagsusupply sa lahat ng itong pinaka controller, ESP32 at saka itong PCA. So ito po ay DC to DC back converter. So galing po dito sa pinakang charger niya, ito po ay 12 volts. Papasok po siya dito, then paglabas niya po dito, ito po ay magiging 5 volts na. So dalawa po ang output nito. Ito po 5 volts at ito 5 volts din. So itong 5 volts na nanggaling dito, ang susuplayan niya po ay ito mismong PCA. So nangailangan po ito ng 5 volts power supply. Bukod, dahil po para mapagana po itong mga servo, bukod pa po yung supply ng pinaka board na to, ito po ay kumukuha din po ng supply dito, galing po dito sa ating ESP32. So ikinabit po natin siya para i-power on po ang board na to ng 3.3 volts lang po ginamit natin, para po yung logic niya pag bumabalik po dun is 3.3 din. So itong kwan naman, ito gumagamit to ng mga 5 volts po lahat ng linya na to. So kaya po nagkaroon po ito ng supply na 5 volts papunta rin po dito sa kabila. So dalawa po yung input power nito. So kung mapapansin nyo po, hindi masyadong makita. So so patayin muna po natin para makita nyo. So itong linya na to ito po ay 5 volts po ang kinukuha nito. So ito po yung magsusupply para dito po sa mga servo. Dito po dadalo yung mga, dito po kukuha ng supply. So itong board naman po na ito, meron din po itong power source na pinagkukunan, yung po nasa gilid, yung BCC, galing naman po yan dito sa ESP32 para po ito ay magkaroon ng power itong board. Bukod po yung power nitong mga servo. So kaya dalawa po yung input niya na supply, galing dito sa ESP32 at galing po dito. So itong isa naman, itong 5 volts na ito po ay papunta naman po dito sa pinaka mainboard. So dito na po tayo nagkabit para safe po yung voltage na pumapasok sa ating controller. So yun lang po sa atin. So ngayon naman, kung gagamit po kayo ng mga servo, kung gagawa po kayo ng malakihan na mga project or mga robots po, ay kailangan nyo pong piliin na servo ay yung metal gear po. Kasi kung pipili kayo ng mga plastic gear, ay mabilis lang po yun maglulos yung gear sa loob dahil plastic po yun. So mura po yun kumpara dito. So uulit lang din kayo kapag nag-loss na po yun, hindi na po yun mare-repair. So piliin nyo na po, siguraduhin nyo na metal talaga yung mabibili nyo. So kasi po bubuhatin niya po yung bigat. Lahat po ito, pag naikabit nyo na po sa robot, bubuhatin nyo na po yung bigat nyan. So sa coding naman, so sa susunod na video na lang po natin ipapakita saka yung application.
So itong gagawin po natin ngayon ay isang robot dog po ito. So sa isang legs po, gagamit tayo ng 3 servo. Para sa isang legs. So kaya kailangan natin ng marami nito. So sana po naiintindihan niyo yung paliwanag. So yun lang po. Pa-subscribe na lang po kay Kain Binto para sa ma-update po kayo sa mga susunod na video. So yun lang po. Salamat.